Sa lahat ng ating pinagdaanan, sa panahon ng pandemya at kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa. At buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. RMN, Number 1 sa Luzon, RMN, number 1 sa Visayas, RMN, at number 1 sa Mindanao. radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat. RMN, number 1, number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Mga kasama, oras sa buong kapuluan, impunto, alas 6 ng umaga. Minsan, hindi mo alam kung ano ang pinag-uusapan, kung sino ang nagtatanong, at kung ano ang tanong. Ngayon, ang tenga't isipan ay buksan. Intindihin ang bawat issue dahil tayo ang apektado. Straight to the point. Ito ang balitaan at talakayan na tunay na diretsahan. Walang paligoy-ligoy, tagos, lubos, umaagos. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Mga kasama, umaga ng Miyerkules, 17 sa buwan ng Hunyo 2026. Kumusta po kayo? Tayo po'y magkakarinigan mga kasama hanggang alas 7 ng umaga. Siyempre, tulad ho ng dati, pag-uusapan pa rin natin mga napapanahong usapin, balita, mga kagirapan na dapat po ninyong malaman. Ating programa live na po napapakinggan dito po sa DXMY 90.9 FM sa Cotabato City. Straight to the point. DXMY 90.9 FM sa Cotabato City mga kasama. Sa Facebook naman, live na rin tayo sa ating FB page, DXMY 90.9 Cotabato. Straight to the point. DXMY 90.9 Cotabato mga kasama. Paki-like, paki-share para updated sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating lokalidad. Ating text line, bukas na rin po 0950-032-7332. 0950-032-7332 mga kasama. Weather report. Update sa kalagayan po ng ating panahon mga kasama. Bahagi po ng Dinagat Island, Surigao del Norte, maging ang Surigao del Sur at bahagi pa rin ng Davao Oriental ay natiling makakaranasan ng bahagyang maulap hanggang sa magiging maulap na papawirin na may mga isolated rain showers at thunderstorm, dulot pa rin ng umiiral na easterlies. Samantala, ibang bahagi ng bansa, kamilang pa rin tayo sa Bangsamoro mga kasama, ay makakaranas din ng bahagyang maulap hanggang sa magiging maulap na papawirin na may mga isolated rain showers at thunderstorm din, dulot pa rin o dulot naman ng umiiral na localized thunderstorm. Babala po na pag-asa, posible pa rin po yung flash flood o landslide sa mga panahong makakaranas tayo ng malakas na buhos ng mga pag-ulan. Ang temperatura ngayong araw mga kasama, maglalaro po sa 25.4 degrees Celsius hanggang 34 degree Celsius mga kasama. Sunrise kanina 5:27, sunset naman 6:27 mamayang gabi. Weather report. Straight to the point. Mga kasama sa muli, good morning. Kumusta po kayo? It's a Wednesday, Miyerkules, Kamis. Straight to the point. Oh, Kamis ba? Straight. Arba pala, Arba. Arba ba? Straight to the point. Wednesday mga kasama. Straight to the point. Samahan po niyo kami hanggang alas 7 ng morning. Straight
Para pag-usapan pa rin mga napapanahong usapin, ang daming mga balita kaganapan, mga pangyayari sa loob po ng 24 oras dito po sa loob at labas ng ating lokalidad. Straight. Ang daming concern mga kasama ha. Daming mga pangyayari. Straight. To the point. Isa-isahin natin sa kabuuan ng ating programa this Wednesday morning. Straight. To the point. Ano bang gusto nyong unahing pag-usapan mga kasama? Straight. Unahin natin yung sa national muna mga kasama. Straight. Sa national muna tayo mga kasama dahil sa second division ng Sandigan Bayan ay nagpataw ng 90 days. Ilan ito? 3 buwan. Aba, 90 days na preventive suspension laban naman kay detained Senator Jingo Estrada mga kasama dahil po sa usaping flood control graph case na kinakaharap nito. Straight. Ano? To the point. Base po kay Second Division Presiding Chair Justice Geraldine Faith Ikong. Base po sa pinalabas na kautusan mga kasama ng nasabihong presiding judge ng Second Division sa Sandigan Bayan. Ano? Straight. To the point. At sa kanyang komento naman, sinabi ni Estrada na dapat hindi siya patawan ng preventive suspension dahil ay binigyan siya ng full opportunity na questionin yung regularity ng preliminary investigation na isinagawa ng Office of the Ombudsman at ng Department of Justice mga kasama. Straight. To the At idinagdag niya yung preventive suspension na ipapataw sa kanya without sufficient justification Straight. To the point. na magbibigay ng penalty without due process of law. Straight. 3 buwan din niya Radyo Manebs na sinususpindi siya bilang senador. Straight. To the point. At sa walay na comment mga kasama, yung imposition ng preventive suspension ay mandato, sa ilalim ng mandato ng Republic Act 3019 Straight. To the kung saan yung kaso ay naisampa laban sa accused mga kasama. Straight. To the point. So yan yung mga developments. Ibig sabihin, 9 na buwan, hindi siya aakto bilang senador dahil suspindido nga po siya. Timing yung pangyayari. Ah, Malapit na rin kasi yung impeachment trial. yun. Straight. Yan naman din yung ini-insist ng House Prosecution Panel na kung saan dahil may mga akusado, may mga suspendido, kaso, may isang nagtatago. Straight. hindi sila pwedeng makasali. Dapat yung total number ng senador ngayon 22 na lang, not Oo. 24. Abo, Straight. may To ganun the pala. Sige, ano kayo mangyayari dyan? Samantalang doon naman sa ginawang disinsanay Blue Ribbon Committee hearing kahapon, Yung naging press con. To the point. oo, na ipinatawag ni Senator Pia Cayetano and Rodante Marcoleta Straight. at humarap yung 18 mga ex-Marines Straight. na sinasabi ng kanilang council, samantalang sinasabi naman ng mga pumupuna rito, hindi sila mga ex-Marines, mga ex-bodyguards. Straight. Nagsabi pang kargador. Straight. To the point. Pero may twist dahil may karagdagan mula 18 Radyo Manebs, umakit na ng ilan ito, yung kabong bilang Straight. To the point. Meron pang 7 na lumantad. kahapon, 7, 6. Straight. So, sa matotal, may git 20 na sila. Straight. Yung disinsanay polo o yung disinsanay tawag nito, Straight. Senate Committee hearing mga kasama, hindi natuloy yung hearing at nauwi siya tila baga press con ba yun? Press con. Parang presentation na yung lumalabas Kasi wala naman din nagtatanong. Walang nagtanong ng mga media, parang presentation lang Straight. To the point. Ano? Ito ay unang sinasabing na-cancel dahil sa nag-back out yung venue. Straight. To the point. Pero later ay natuloy din Radyo Manebs. Una kasi mga around 10 a.m. kapon o mga 11, may lumabas na statement na hindi matutuloy yung nasabing
committee hearing dahil hindi na pumayag yung venue, yung lugar na doon gawin sa kanilang area. Pero later, natuloy din. Straight to the point. Ano? At dumating nga yung 18 self-styled sinasabi bagmen, ex-marines, ex-bodyguards. Kasama yung kanilang lawyer si Levito Baligod and former Congressman Michael Defensor mga kasama. To the point. Ano? Sa kahapon, sa nasabing event, marami kasi nagtanong bakit wala yung mga senador. Kabilang itong si Senator Pia Cayetano at ilan pang mga senador na inaasang dadalo doon. Pero yung unang venue nila kasamang Sir Erwin, yung sa may EDSA, anong venue yun? Dumating. May dumating. Si Senator Amy Marcos. Yun na nga. Pero hindi rin pinapasok. Oo, sabi nga ni Attorney Baligod sa mga panayam mo sa kanya Straight. na yung mga senador na inasahang darating sana intimidated at threatened na dumalo sa sabing di sana hearing. Straight. Pero hindi niya na binanggit kung anong klaseng intimidasyon at paano yung binabanggit niyang threatened ang mga ito mga kasama. So in short, hindi nakarating yung inaasahan sana mula sa panig ho ng Blue Ribbon dahil ang chairman sa Cayetano Block, si Senator Pia. Yung vice chairman niya, si Marcoleta. Straight. Hindi ho sila nakadalo kahapon mga kasama. Pero bago yung pagsisimula nung presentation kahapon, yung binabanggit ni Radyo Manayos, dumating itong Senator Amy Marcos. Sumama doon sa mga supporters at nagpahayag ng kanyang solidarity, pakikiisa. Pero binabanggit, naharang na makapasok sa venue mga kasama, kaya't lumisan siya and hindi na bumalik pa. Straight. Yung mga nangyari kahapon. Doon sa presentation kahapon, Straight. To the mga point. bagong mga witnesses, ba tawag doon? Karagdagan sa bilang nung 18. 18 brave. Oo, marami sila mga na-mention na mga personalidad Straight. na pinagdalahan na naman ng maletang umano'y cash mga kasama. Straight. Ilan sa mga na-mention nila kahapon? Sino yun? Straight. Si former speaker. Romualdez. Oh. To the point. And then, banggit din nila si Chis Saldico. Escudero. Oh, Escudero. Straight. Ano pa? Soto. Soto. Straight. To the point. Si May nababanggit Erwin pa. Tulfo. Oh, si Senator Pangilinan na-mention din. Senator Kiko. Sana all. Oo. And mga kongresista, nabanggit din yung pangalan ng... Si Sandro. Oo. Sandro Marcos. At saka yung Comelec Chairman. Comelec Chairman Garcia. Oh, dami Si silang... First Lady Marcos. And then si BBM. Straight. Ilan lang yun, ha? May mga nakalimutan tayo na hindi nabanggit. Marami silang, may mga binabanggit pa, mga media men. Straight. Oh, To the point. na yung putak ng putak raw. Straight. To the point. Kabilang mula sa nadiliwiran, nadalhan ng maleta. Aba. Yan ang may maleta na yan. Oh, then afternoon before early bago lumalim yung gabi kagabi Straight. ay may mga pahayag ng pagtanggi. Yung mga pangalang binanggit doon sa kanilang mga pahayag, Radyo Manay, mga paratang laban sa kanila. Straight. And sinasabing sasakit ang kanilang ulo dahil sa inaasang patong-patong na kasong isasampa laban sa kanila. Pero ang pinakamalaking question talaga dito kasamang Sir Erwin, sa minority, ang sinasabi nila sa kanilang mga kabanggaan, may mga kaso, may mga regular na ginawang pagnanakaw. Sa majority naman, ganun din. Sinasabi nilang mga magnanakaw rin ang nasa minority. Straight. So ang question dito mga kasama, both side, mga magnanakaw, sino ngayon ang lilitisin natin? Sino kayang hindi magnanakaw? Straight. Yan yung sinasabing ang sinungaling, galit sa kapwa niya, sinungaling. Straight. Yung bagang sinasabing huwag kang magturo ng isang daliri. Dahil yung tatlong daliri nakaturo Nakaturo sa'yo. Straight. To the Hay point. na lang. Kaya kung minsan, Oh.
Dahil sa nangyayaring ito, parang gusto natin lahat na lang ng mga senador dyan, umalis na lang sila sa kanilang mga pwesto. Palitan. Kasi lahat naman din sila may mga kaso pagka lalabas naman din yung sa kabilang side kasamang Sir Erwin, ang Gatchalian Block. Ilalabas din nila yung kanilang mga witnesses. Ganon din, mababanggit din yung sa kabila. So, Kumbaga, paano pa? Ano na nangyayari? akusasyon kontra akusasyon. Pero talagang nakakalungkot, hindi lang dismaya kundi talagang malungkot pa sa pinakamalungkot yung nangyayari sa ating bansa. Ayan, no? Dahil yung sinasabing nakawan, sukdulan na, Kumbaga, tagos. pinag-aawayan yung usapin sa bilyon-bilyong pera ng taong bayan. Buti sana kung yung bilyon-bilyon na yun, pinag-aawayan nila para sa implementasyon ng mga proyekto na mapapakinabangan ng sambayan ng Pilipino. Straight. Pinag-aawayan nila dahil Straight. To the point. ay na lang, Straight. To the point. malungkot. Ngayong araw, inaasahan yung special session Radyo Manebs Straight. na gagawin naman ng Gatchalian Block. Straight. To the point. Ano naman kaya ang inaasahan dito mga kasama? May binabanggit kahapon yung Speaker Alan Cayetano. Sabi niya, kunin nila yung speakership. Straight. To the point. And sabi nila, iiwan lang sana nila yung Senate Blue Ribbon Committee sa kanila Straight. para Straight. kung nais nila yung mas malinaw na direksyon ng ginagawing investigasyon sa flood control, Radyo Manay. Straight. To the point. Yun yung binabanggit kahapon ni Senator Alan Peter Cayetano. Straight. To the point. I don't know anong mangyayari ngayong araw at anong mangyayari ho sa ating bansang Pilipinas Straight. sa mga sitwasyong katulad nito yung ating kinakaharap mga kasama. Ano ba ito? Maghihintay na lang tayo sa 2028 Mm. para magkaroon ng eleksyon naman ulit. Straight. To the point. Take note, malapit na rin yung next week ata, nakaschedule. Straight. Yung unang paghaharap, hearing, impeachment hearing kay VP Sara. Sa araw ng Webes. Oo, kailan yun? Straight. Na, June 17 Straight. next week, nakaschedule. Straight. Ano kayang mangyayari? And then yung kanilang mga lumalabas na proposal, instead na 24 yung bilang, magiging 22 na lamang, and then 1/3 ba yung binabanggit, Radyo Manay? 16 yung magko-convict, posible mo nang maapektuhan kung sakasakaling maaprubahan na magiging 22 na lang yung bilang ng mga senador na kasalukuyan mga kasama. And may mga senador pang kinakausap para lumipat na. Lumipat na sa nagtatrabahong grupo. Straight. To the point. Gatchalian Block. Dahil gustong-gusto na nilang magtrabaho Oo. Pero Nakabreak lagi pa rin bumabalik sa isipan ko kasamang Sir Erwin Ang ano yung yun? pinagbubutuan yung para sa teleconference. Ay, gano'n. Biglang nag-walk out. Oo. And then ang ginawa naman ng majority dati, itong Cayetano Block, hindi na pinagpatuloy yung kanilang sesyon. Sesyon. Dahil nga sa kulang na, hindi na sila quorum. Hindi na quorum. Pero kung ipinagpatuloy lang din nila nung parang ginawa ng ngayong majority umano, posibleng matutuloy yung sinasabing pwedeng Online. dumalo yung mga kasama nila o kaya naman yung mga senador online. For example, ongoing na yung session tapos yung ibang mga senador nandito sa Mindanao since na meron nga nangyaring trahedya, lindol, Pwede pwede pa rin sila maka-join kahit sa loob lang ng sasakyan nila. Pero yun, hindi natuloy So talagang itong nangyayari, nakakalungkot. Ano ba talaga ito? Ito na ba yung laro ng politika? Sabi dyan pagalingan ng strategiya. Ganon? Oh, kung medyo alanganin yung strategy mo, baka talunin ka ng strategiya ng iba. Ang masaklap lang dito, kung sa tagal ng panahon, baka magiging legal na yung sinasabing pagnanakaw. Uy, Wag naman Wag sana, naman sana. ubus yung pera natin. wag naman sana. Ah, Magiging
normal na gawain na lang? Straight to the point. Wag naman Sinasabi nila nga yung pera ng taong bayan, ibinabalik naman din. Oo nga, binabalik, pero kakarampot. Mas marami pa rin yung Naibulsa naibulsa. kaysa doon sa binibigay pabalik sa taong bayan. Kaya nakakabili sila ng mga magagarang sasakyan. Straight. Tayong ordinaryong mamamayan, hindi pa natin hindi wala pa sa kamay natin yung ating sweldo. Ang laki din ng buwis na kinakaltas sa Radyo Manay. Kaya nga. Straight. And nakakalungkot pa rito kasamang Sir Erwin, marami pa rin sa mga kababayan natin, kababayan natin na naghihirap, lalong-lalo na sa usaping kalusugan. Yung iba, nahihirapan na magpa-check up. Basta sa usaping kalusugan, edukasyon, nahihirapan. Samantalang nangyayari dyan sa Senado, awayan na lang para sa kapangyarihan. Straight to the point. In general, sa gobyerno Radyo Manay. Straight to the Kakalungkot. Oras mga kasama. 6:23. straight to the point. Straight Tuloy mga kasama sa ating programa sa Cotabato, Sri Maguindanao mga kasama. to the point. Unahin natin itong insidente kagabi Radyo Manebs na pagkaka-aresto ng Highway Patrol Group Bangsamoro Autonomous Region Oo, Straight to the point. kagabi yan. sa binabanggit binabanggit Tinangay. responsable sa rentangay ba to? Modus yun eh. Yung nagsabi ng opisyal na rentangay. Rentangay. O rent a car. Oo, and then tinangay. Tinangay. Hanggat sa yun na. Hindi na ibabalik. So mabuti na lamang dahil meron ngang GPS kasamang Sir Erwin. Yun yung dahilan na nalocate. Oh, Yung sasakyan kung nasaan na ba. Maraming pagkakataon na Radyo Manebs na malaking naging tulong para malocate yung lokasyon ng isang sasakyan. Kaya nga. GPS. Kaya yung ang ating mga enforcers sa PNP, hinikayat yung mga car owners. Lagyan ng GPS yung inyong mga sasakyan. Kung kaya. Magkano ba ang GPS ngayon? Meron naman din mga pinapa-order sa online kasamang Sir Erwin. Siguro mga nasa... Pagpalagay natin, 1,000 na. 2 piraso. Kaya naman nasa 600 plus. So kayang-kaya na yun ang bulsa natin. Straight. Kaya ng pikitan. Isa sa mawala yung sasakyan at hindi mo na malocate kung nasaan. Straight. Yung binabanggit na nirentahan na sasakyan mga kasama ay anong klaseng Mitsubishi vehicle to Radyo Manebs? Sedan? Sedan siya kasama Sir Sedan. Erwin. Mga Mirage. Ganun. Oh, Mirage yun. Oh, Mirage. Mitsubishi Mirage. Straight. Na sinasabing nirentahan mga kasama ng mga naarestong suspitsado. Straight to the point. Malayo yung pinagulan Radyo Manebs. Galing pa ng North Cotabato sa may... Nangyari kasi yung insidente sa Makilala. And then, Doon nirentahan. yung mga suspetsado, doon sila umalis sa Kinapawan. Okay. Patungong Talitay. Okay ba? Kasi meron daw silang i-deliver doon kasamang Sir Erwin na hindi naman din malenta. I-deliver nilang Ano kaya? papeles. Okay. Straight to the point. And then, Nung na-i-deliver na nga nila, dahil binabanggit, 1 araw lang dapat itong rent na ito ng sasakyan na ito, hindi na nila naibalik. Dahil binabanggit na bawal daw bumiyahe sa gabi. Oo. Wala naman din pinagbabawal pagka nasa private vehicle ka. Straight to the point. Kahit nga yung mga pampubliko rin, basta ang usapin, emergency, talagang lalarga yan. Straight. so yung 1 araw sana na rentahan, hindi nangyari. Hindi na ibalik. Hindi na. Umabot ng ilang araw pa. Hanggang sa, nagpasya yung biktima na magsumbong sa mga otoridad. Ipinaalarma To the point. yung Sasakyan. sasakyang hindi na ibalik ho sa kanya mga kasama. Straight. And sa effort ng atin hong mga kinaukulan mula sa PNP Highway Patrol Group Straight. at ipinabigay alam sa Regional Highway Patrol Unit ng ProBar, yun nga, matagumpay itong na-recover kagabi Radyo Manebs. Ano yung mga naging route nila from North Cotabato, umabot na Maguindanao Sur? Maguindanao del Sur. And then, dito na sila nag-stop over sa may Maguindanao del Norte sa Sultan Kudarat. Ayun. Straight to the point. At ito'y matagumpay yung na-recover kagabi mga kasama. Narito yung panayam ni Radyo Manebs sa team leader kapon Radyo Manebs o kagabi. Ang team leader mga kasama si Police Lieutenant Ramon Landar, Special Operation Team ng RHPU Bar. Okay.
Ikinuwento ho niya paano po yung insidente and umabot sa punto na kanilang na-apprehend at na-recover yung nasabing sasakyan. Pakinggan po natin mga kasama ang takbo po ng nasabing panayam. Straight to the point. Mga kasama, makakapanayam natin si Police Lieutenant Ramon Landar, ang Special Team Leader ng RSU o RSPU Bar, kaugnay dito sa pagkaka-recover ng isang sasakyan dito sa Barangay Salimbaw, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Sir, magandang gabi po sa DXMI tayo. Sir, paki-elaborate po kung paano ba na-recover itong sasakyan na ito. Magandang gabi po. Ito po ay bunga po ng ng pagkipag-ugnayan sa atin ng local police ng Cotabato Police Provincial Office, particular po sa Makilala Police Station. Doon po nangyari yung blatter po nito na pina-alarm po na failed to return. Which is ito pong sasakyan nito, kung makikita nyo, itong Mirage na po na bearing plate number CCC 962 ay nirentahan po nung June 13 sa Makilala, Cotabato Province for only 1 day. And then, nagkataon na nung June 13, pagka 14 dapat ibabalik. 15, wala pa rin. 16, wala pa rin. At saka may GPS po siya, live yung GPS niya. At sa natatrack po ng may-ari kung saan yung location niya. So, binato po sa amin itong alarm, local alarm po, at saka po yung pinasa po sa amin yung GPS para po matrack ang location nitong subject na unit. So, fortunately, dito po natin nakuha sa barangay, sa Rimbaw, sa help po ni Barangay Kapitan Faida Mastura, at saka sa tulong na rin po ng may-ari ng bahay na si Michael Lapincoy, kasi dito po tumuloy sa kanya. Nag-drop by dito yung driver nitong sasakyan na which is na-recover po natin dito sa ng bahay, na location ng bahay. Ilan ba yung sakay dito, sir? Kanina po nung habang hinahabol po namin to yung patak ng GPS, as nakita natin na nag-embark dito is 2 tao. So 2 yung tao na sakay nito, pero yung driver na possessor nito si Ariel, a certain Ariel, hindi po ito yung nag-rent. Ang nag-rent po nito is certain Fredson Di Maisip Batog, a resident of Midsayap, Cotabato Province. Yan po ang natin. At saka ito si Vincent Baguio, legal age, a resident of Sinswat, which is nandito siya, Sinswat, Kidabawan City. So nakuha natin dito is yung isa, sa 2 silang nag-rent, isa dito, at saka yung driver na po na si Ariel. Opo. Ano nga, sir, dito siya dumrap by sa Sultan Kudarat, particular dito sa may barangay Salimbaw. Ibig sabihin, sir, nagkaroon pa dito ng habulan bago laman nga na nandito na sa Sultan Kudarat ito. Yes po, at around 6 p.m. po, yung patak po ng GPS is nasa Midtimbang, Municipality of Midtimbang, Maguindanao del Sur. So, nung namin to, binabaktak namin yung, tinitrace namin yung location niya, which is na pumapasok siya dito sa Cotabato City. Which is na nung inaharang namin doon sa may Magelco, hindi namin siya nakuha. Nauna siya dito sa diversion road, dumaan hanggang sa umikot po siya dito at saka dito na nagpark. So, apparently, makikita sa highway na andito lang yung patak na GPS niya. Pag-trace na namin ng tracker team namin, ando na makita agad yung sasakyan. Kaya na po na-recover ko natin. So sa ngayon, sir, ang suspect dito, sir, isa o dalawa? 2 po. Isa po yung andito. Pero ang isa po is at large pa. Okay. So, dito sa pagkaka-recover ng sasakyan nito, sir, base sa inyo pong pagkakalam, ano ba yung background ng pong isa sa 2 suspect nito? Based sa binato sa amin doon ng local police, kung saan po ito pinablatter, wala naman pong other na instances na basta nag-rent lang po sila itong 2 at saka pinadrive dito sa certain Ariel. So anong next procedure dito, sir? Bali po ito magiging sa possession po muna namin sa office, dadalhin po namin to for investigation and verification po. Ano naman yung kaso, sir? Mahulog po ito sa technical carnapping, which is failed to return. Yun po. And then ang may-ari po, ang registered owner,
pupunta po bukas na informahan na po sila na na-recover na po namin itong sasakyan po Sa nila. office po ninyo. Yes po. Sino dito yung sir yung naging katuwang ninyo sa Matagumpay na operation? Sa tulong po ng Sultan Kudarat Municipal Police Station, kasi dalawa po kami, nagpa-help po kami sa kanila kanina sa assistance, nagpa-assist po kami sa hanggang dito po. Maraming salamat din po sa walang sawang sa pag-support ng kapitan kahit na gabi. Napatawag po natin si Kapitana para lang po dito mag-witness sa pag-recover nitong sasakyan. At saka kayo din po, maraming salamat po. Isang bagay pa sir, dito sa mga suspect nito sir, may mga dala ba silang mga armas o any evidence na posibleng idadagdag na kaso laban sa kanila? So far po, negative po naman po. Yun lang po ang sasakyan ng po itself. Ano po yung panawagan ngayon ng RSPU para sir sa publiko sa inyo pong nasasakupan sir? So, bali po dito sa atin sa lahat po, constituent po ng BARM, particular dito sa mga neighboring provinces like MDN, MDS, at saka LDS. Yun po ang ano lang natin dun. Hindi na po natin pwedeng ipasawalang bahala ito. Ito yung pong technical carnapping, which is na ito yung mga bodos ngayon, mga rent a car, yun doon napapasok yung rentangay. Yung rentangay po, at yun doon napapasok yung failed to retain. So magiging ano po tayo, magiging alerto po tayo kung tayo po yung nagninegosyo ng mga rent a car. Be sure po na talagang lahat ng sasakyan po natin sana may GPS. Tulad po dito, napakadali pong nakuha dahil may online po ang GPS niya. Okay. Maraming salamat sir. Okay po. Straight to the point. Yun mga kasama, ang team leader kagabi Radyo Manebs. Si Police Lieutenant Ramon Landar Jr. So yung kaharaping kaso ay technical carnapping. Dahil sa pagrenta ng nasabing sasakyan at hindi na ibalik ilang araw na. Straight to the point. Simula nirenta noong June June 13. 13. 13, 14, 15. 16. Kagabi na recover. So mga 4 na araw. Straight to the point. So yun yung kakaharapin nung dalawa. Pero yung nagrenta, binabanggit, At large yun. taga Midsayap. Sayap si alias Fritzson. Yun yung kanilang hinahanap po ngayon mga kasama. Straight. Magsilbing babala ito sa mga nagpaparenta rin mga sakyan Radyo Manebs. Straight. Maging maingat, mapanuri. Dahil hindi lang ito yung unang mga pagkakataon na Marami na. nagiging biktima. Oo. Marami nang nabiktima ng renta car, rentangay. Straight to the point. Yung sangla, meron pa nga, di ba, kasama sir, yung rent-sangla. Oh, di ba? Naging malaking Modus issue din yan. Oo. Straight. Kaya't maging maingat. Straight. Sabi nga nila, dapat magparenta lamang dun sa mga kakilala. Kilala. To the point. May mga pagkakataon din, yung mga kakilala din, ganun din. Oo. Straight. Minsan, Maging maingat. Maingat. kasabot din sa mga Oo. ganyan. Maingat to sa mga pagkakataon. Point. Okay? Yung isa sa mga suspect na naaresto kagabi, nagbigay rin ng pahayag Radyo Manebs. Oo. Isa sa dalawa. Isa sa dalawa. Pakinggan natin yung kanyang pahayag naman. May kinalaman nga dito sa pagkakasangkot nila sa isang insidente ng tinutuloy na carnapping na. Technical carnapping yung term ng ating Regional Highway Patrol Unit ng ProBar mga kasama. Straight to the point. Mga kasama, isa ito sa mga suspect na tumangay nga dito sa kotse na sasakyan, Mitsubishi color green na may plate number CCC 96L32 na kung saan naganap pa ito noong June 13 na kung saan naman dito na recover sa Barangay Salimbaw sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Koy, kinsay pangalan mo, Koy? Ariel, sir. Ano mang nakadiri sa kwan? Na- Sa ito po. Nagatulong ko restore, sir, sa minivan na pinalit. Parang sakyanan, sir, hindi mo na ako, ako kilala kung sa itong driver na, nag-rent na sakyanan. Toto, pagkanto na ko din, sir, yung pinsan ko dyan, yung restore ng minivan niya, hinatid ko lang sa nagbili, sa Talitay. Yun lang, sir. Oh. Kailan ka kung kinsay kwan diri? Kinsay nag-rent sa kwan? Nag-rent. Sakyanan. Hindi, sir, hindi ko kilala, sir. Paano nangyari gano'n? Hindi mo nang kilala. Ano na yung mga sumunod na nangyari? Yun lang, sir, pinadrive lang sa akin yung sasakyan, sir, na yati lang yung restore dyan sa Talitay ng sasakyan na minivan na binili nila. So, saan ba kayo unang galing? Kilapawan lang, sir, sa amin, sir. Kilapawan? Oo. So, nag-travel kayo papuntang Dito ako, Cotabato. Cotabato. Saan sa Cotabato particular? Sa Limbaw dito, sir. Dito. Oo. Ano naman yung binamagad mo dun sa Talitay?
Yung restro lang, sir, pinatid sa akin doon. Restro ng minivan. O na binili nila. Pero bakit hindi nyo agad na balik itong sasakyan? Kasi madaling araw kami dumating to, sir. Bawal man daw magbiyahe ng gabi, sir. Takot mo kami. Kaya dito kami nagtuloy kay Kuya Mike. Kanuhan mo pala itong si Mike? Hindi ko yung kaibigan lang yung concert nung may rintayan. Oo. Okay, ko bandiri, kinsa man ito. Mga kaibigan ko din, sir. So, sinamahan ako nila dito. Namagal na dito. Oo, kasi wala akong kasama eh. Okay. Saan mo ba sila na-pick up? Doon lang din sa amin, sir. Kinabawan? Oo, Kinabawan. So, tatlo kayo, taga North Cotabato kayo? Ano. Okay. So, mula North Cotabato hanggang dito sa Cotabato, dito sa Sultan Kudarat, magkakasama na kayo? Oo, sir. Kami dalawa. Kayo lang dalawa. Yung isa, Dito lang yung sila, sir. Pinahintay namin dito. Dalawa lang kami yung pinatid ng restro doon. so, ano yung masasabi mo ngayon na kulong ka since na itong na-drivean mo na itong nasakyan ninyo na sasakyan, na-alarm na pala, naka-report na ito sa HPG. Hindi ko rin alam yun, sir, kasi inutusan na ako, sir. Alam na ba ng pamilya mo na nandito ka? Hindi pa rin, sir. Hindi pa ako natawag, sir. Kumusta yung kalagayan mo ngayon? Nasaktan ka ba? Pinasaktan ka? Ganun? Hindi naman, sir. Hindi naman. Okay lang din. Yan. May gusto ka bang sabihin Wala na, sir. sa may-ari ng sasakyan? Kasi nagpaminaw ka ron. Ma'am, kung ang drive ng sinasakyan, ma'am, inutusan namin na nagrenta ng sasakyan, ma'am. Oh, hindi wala kami interest na kunin yung sasakyan niyo, ma'am. Yan lang po, ma'am. Pasensya na. Itong sakwan naman, nagrenta sa sasakyan. Say, gusto niyo pa, Ako na, sir. may balo sa iya. Yung nagrenta ng sasakyan, sana tulungan kami dito na hindi kami madiin dito sa sasakyan na nirentahan mo. Yan lang yun, sir. Wala na kayong ibang dala, ito lang To talaga. the point. Yun. Ito yung driver Radyo Manibes. Sakay lang siya. Sakay lang din. Kasi Straight ang driver yung isa si alias Jan. Okay. Yung payat. Yung edad nila is mga nasa pagitan, anong pagitan? Yung si alias Jan, nasa 37. Habang yung si, ano naman, itong nakapanem natin na suspect, si alias Ariel, nasa 45. straight So maging to the point. lessons dito sa bawat isa Radyo Manibes sa mga driver. May mga pagkakataon na mapag-utusan na pumunta rito, gamitin mo itong sasakyan na ito, pag nagkataon, may problema yung sasakyan at makuha sa posisyon ninyo ng mga otoridad, damay ho kayo sa kaso. Straight Pero nakapagtataka kasi, umabot sila ng Talitay. Eh, Kanya, madaling araw sa dumating alam naman natin yung Talitay na yan eh. Pag ma-mention yung pangalan, parang iba kagaling isipin eh. straight to the Parang point. may kakaibang transaction. Straight to the point. So yun na, maging lessons learned sa bawat isa. Pag pinamaneho ng sasakyan, Straight to the siguro, suriin mo na, kaninong sasakyan ito, boss? Tanungin mo na. Sa'yo ba to? straight O baka may problema ito. straight to the point. Nirintahan mo ito, kailan mo dapat ibalik ito? At least ikaw yung nagmamaneho, alam mo, yung background. Straight. Mahirap na madamay Straight to the point. sa isang problemang disinsay, wala ka namang kinalaman. Kung wala kang kinalaman. Straight Okay? to the point. Sige, oras natin. 6:40 ng umaga. Straight to the point. This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. This time check is brought to you by Nescafe Classic. Mag-Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Nescafe Classic. Mag-Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo. This time check is brought to you by iBerry. Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tinaw. This time check is brought to you by Milo. Drink Milo every day. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. Ang time check na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. Magkaiba man tayo ng karanasan, pareho naman ang gusto natin bilang Bangsamoro. Ang trabaho at oportunidad, mas magandang kinabukasan. Kapag nagsama-sama ang iba't ibang boses, mas lumalawak ang pag-unawa at pagtutulungan. Kaya ang Bangsamoro Federalist Party ay binubuo ng mga dating revolusyonaryo, mga lingkod bayan at ng iba't ibang sektor ng lipunan. Dahil sa pag-angat ng Bangsamoro, dapat lahat kasali. Bangsamoro Federalist Party, BFP, for Bangsamoro, para sa Bangsamoro. Kada adlaw magsigi og trabaho, pagkatas na dayon diha, dapat lig-unta. Alin, ang gatas nga para nimo. Saktong diet ug exercise, sabang pampalikon sa lawas. Na nasabot kaya ang pack, kaya na gyud kaayo. Gatas para nimo, abot kaya na. Palit na og Anlin, karon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa Anlin nga nasa 12 pesos SRP ra. Alin, barato na kaayo. Tatag ng Anlin, abot kaya na. Halalang Bangsamoro. Assalamualaikum Almira. Informed ka na ba sa amendments ng Bangsamoro Electoral Code o BAA 35? Alaikumissalam. Anong amendments yan? Maraming amendments o mga nabago sa BAA 35. Ito ay ang BAA 88 o ang amendments to the Bangsamoro Electoral Code. Isa na rito ang percentage threshold o porsyentong dapat malikom ng isang partido para makasecure ng seat sa parliament. Sa BAA 35, ang threshold ay 4%. Sa BAA 88, ito ay 2.5% na. Ibig sabihin, 2.5% na lamang ang kailangang makuha ng isang RPPP o partido para makasecure ng isang seat. Kaya sa kauna-unahang eleksyon, piliin natin kung anong partido ang mas may malasakit sa Bangsamoro. Halalang Bangsamoro. This infomercial is brought to you by the Bangsamoro Information Office. Radyo mo nationwide. Oras mga kasama, 6:44 ng umaga. Tatak RMN. Tuloy mga kasama, mga mommies, narito na ang lampin na Pants Diaper, Mega Dry, day or night at kahit tumagal na hanggang 12 oras. Hygienic, safe at the baby skin friendly dahil 100% cotton. Lampin Pants Diaper, mega sulit ang presyo, mega kalidad sa produkto. Available sa mga Mercury Drug Stores at sa mga leading supermarkets and drug stores nationwide. Straight to the point. Tanggap din ng reports mga kasama. Straight to the point. Good morning muna sa ating mga viewers, si Ma'am Kadigya Rakman Abdullah. Good morning, Ma'am Rax. Sino pa ba? Magandang umaga rin kay Jennifer Maningula Minted. Maningula. Maningula si Tristan White Gulay. Good morning, boys. Good morning din dyan, boy. Si Sir Elmar Cortel, good morning. Morning, Fads. Samsudin Mama Saunda, good morning din ang Ligawasan. Si Pauzia Sailila, good morning. Mads Amba, good morning. Si Rose Marie Guillermo Abdul, good morning. Oy, paalala pa rin na sa mga magulang, Bakit? yung mga anak natin. Bakit? Patuloy pa rin na natin bantayan, lalong-lalo na sa gabi. Correct. Kagabi kasi kasamang Sir Erwin Bakit? dyan sa may RH6, Uy. sa may Santos. 5 minor and then 3 mga nagiinuman sa public. Aba. Dinampot ng itong BM Patrol 12-0 na pinangungunahan ni Peace and Order City Councilor Jovin Pangilan. Kasama ng kanyang mga team, si Tamuntakat 2 Chairwoman Bailani na Pangilan at si Kagawad Jam Sanday. At ng mga ilang volunteers, yung iba galing din sa public safety, yung iba naman yung mga barangay peacekeeping action team. Na kung saan, yun nga, kasamang Sir Erwin, nagkagulo kagabi. Bakit? Dahil nga sa bakit daw sila hinuhuli. Uy, Kasi na meron yan, ngang ordinansa na ipinapatupad dito sa Cotabato At City. saka may kautusan ng DILG National, di ba? So ayun, nagiinuman sila and then ang ano pa doon kasamang Sir Erwin, nagiinuman sila, walang mga damit sa pangitaas. Kaya pinagdadampot sila. Mayroon pang isa doon na ang sabi, magbibihis lang pagpasok sa bahay, hindi na lumabas kasamang Sir Erwin ng halos 1 oras. Umiskerda. Buti na lamang nandun yung asawa niya, nasabi niya, sir, nandyan din yun siya, natakot lang, ayaw lang lumabas. Hinahanap, kukuha na lang namin ng damit. And then ayun na, nag-iyakan na nga yung mga bata. So in-explain naman din ni Kagawad Sanday na
hindi naman din kriminal yung mga pinangdadampot. Hinuli sila, dinampot sila para maimbitan at May paunawa sa kanila. counseling. Na yung pag-iinom, Pwede naman sa personal choice mo yan. Pero dapat, nasa Sa loob mga ng private. bahay. Huwag dun sa kalye. Mm. Yung sa kautusan ng DLG, bawal sa mga lansangan, bawal yung nakahubad. Straight. And then yung mga kabataan naman, ganun din. Curfew for minors. Meron tayo, existing yan. Yung So, ibang yun. mga kabataan na nandyan, ang parating suki ng mga dadampot, Police Station 2 at Police Station 1 kasamang Sir Erwin. Kada gabi yan. Marami silang mga bisita. Straight. Sige, tagap tayo ng reports pa kasama UBJP. Puspusan yung pagsasagawa ng Voters Education Campaign. Sa detalye ng balita, Radyo Monday si Mangod. DXMY. Tata RMN Report. Abala sa pagsasagawa ng Voters Education Campaign ang United Bangsamoro Justice Party o UBJP bilang paghahanda sa nalalapit na Bangsamoro Parliamentary Elections sa September 14, 2026. Inihayag ni Engineer Muhajirin Ali, tagapagsalita ng partido, na patuloy nilang pinalalakas ang kampanya upang maging mulat at responsableng mga botante ang mamamayan ng Bangsamoro. Anya, mahalagang maunawaan ng bawat botante ang proseso ng parliamentary elections, ang papel ng mga partido politikal at ang kahalagahan ng kanilang boto sa pagpili ng mga magiging kinatawan sa Bangsamoro Parliament. Yun yung pinagkakabisihan namin sa ngayon. Sa ngayon, nakikita naman natin na yung ilan doon sa mga activities na nangyayari patungkol sa ating preparation leading to the upcoming September 14 first BARM parliamentary election. Series na po itong mga activities na ito, BARM-wide. Maliban dito, may mga ilan ding activities na ginagawa even sa Maguindano del Sur in relation naman dun sa MILF organs. Kaya unang-una siyempre yung election itself dahil kauna-unahan ito dapat malinaw sa ating mamamayan, lalo-lalo na sa BARM, kung paano yung election. Ang sabi sa amin ng COMELEC ay automated yung election, similar doon sa midterm. Yung balota natin, may expect natin na shading, kasi shading yan bago ipapakain sa machine. Patuloy naman ang panawagan ng UBJP sa publiko na makilahok sa mga voter education activity at gamitin ng wasto ang kanilang karapatang bumoto para sa mas maunlad at mapayapang kinabukasan ng Bangsamoro. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radio Monday si Mangud, Tatak RMN. Maraming salamat, Radyoman DC. Samantala, mga MNLF camp naman dyan sa may LDS, umani ng tulong mula kay Commander Randy Caron. Detalye ng balita, Radyoman Maestro Rahi Bansao. DXMY. Tata RMN Report. Isinalaysay ni Bay Amira Caron, Chief of Staff ni Deputy Speaker at BTA Member of Parliament Dato Faisal Dato Randy Caron ang iba't ibang proyektong naipatupad at naisakatuparan sa mga kampo ng Moro National Liberation Front sa lalawigan ng Lanao del Sur, kung saan mismong tinungo ng mamabotas ang MNLF camp sa Camp Hijira sa Bayan ng Masiyo at Camp Raja Indarapatra sa lungsod ng Marawi. Ayon kay Bay Amira, layo ng mga proyektong ito ay mapabuti ang kabuhayan at kalagayan ng mga komunidad sa loob ng MNLF camp sa pamamagitan ng iba't ibang programang pangkaunlaran. Dahil dito ay labis na pinasalamatan ng mga commandos at mga kasapi ng Moro National Liberation Front, CMP Caron. Ayon sa kanila, ramdam nila ang malasakit at mahusay na liderato ng mababatas sa patuloy na pagsusulong ng mga programang makatulong sa kanilang komunidad. Ng mga projects natin, meron po tayong inaasahan na 75 units ng solar lights para dito sa iba't ibang kampo dito sa Lanao. So inshallah, pag matapos na po yung bidding doon sa Mafar, pwede na po tayo proceed sa pag-install nun para naman pagdating ng gabi, kahit na gabi, pwede tayong mag-ani, pwede tayong gumawa ng kung ano-anong mga activities natin sa gabi kasi nga po meron na tayong solar lights. So yun lang po para sa Mafar. Proceed naman po tayo sa Ministry of Public Works. Meron po tayong inaasahan na barangay road na 250 meters dito sa may Jabal Nur. At kasali na rin po dyan ang water system level 2.
Kabilang din po sa ating mga accomplishment dito sa kampo ay ang rice assistances na mula sa iba't ibang funding. Kita nyo sa likod natin, meron po dyan tayong initial na mga sako ng bigas. Pero hindi lamang yan ang inaasahan natin na darating dito sa Lanao. Samantala naglaan din ng 1.8 million na pondo para sa 8 kooperat sa mga kampo ng MNLF. Kasama mo sa DXMY 90.9, Radyoman Maestro Rahi, Bansa Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Maraming salamat, Radyoman Maestro. Samantala, 3 araw na workshop para sa bamboo plantation dyan sa Maguindanao del Sur, kasalukuyang isinasagawa. Detalye ng balita, Radyoman Juldy Mapalaw. DXMY Tatak RMN Report. Inaasahang makatutulong sa pagunlad ng Maguindanao del Sur ang isinasagawang 3 days workshop ng Sustainable Bamboo Plantation Establishment sa Mango Grove ng Dato Anggal Mitimbang sa Maguindanao del Sur dahil sa kalaman na ibinabahagi ng 3 veterano sa kawayan ng mga resource speaker. Sinabi sa DXMY ni Maguindanao del Sur Board Member Forester Kahal Kedag na maraming produkto at malaking tulong anya sa pag-iwas ng climate change ang pagtatanim ng kawayan maging sa mitigation ng mga flash flood. Anya, pinagtibay ang ganitong aktibidad matapos aprobahan ng Sangguniang Panlalawigan ng Maguindanao del Sur ang panukalang Environmental Code kung saan nakaangkla ang naturang reforestation program. Gusto sa mayan kesa ginawa sa open remarks si Vice Governor regarding sa bamboo plantation establishment. Nga ba bamboo plantation establishment? Gusto siya na manabu kagiritaw na bamboo niya na marakaw na kataganin. Yan to kinapagitong sa niya ba bamboo plantation na niya. Nakagina siya sa mitigation tiga na climate change mitigation na ikisabi niya mabagal kamana po niya BT Bergras roots yung ba sa didarm. Now another pa rin na kinakuha na to na income siya sa bamboo. Now kung na ma-approve so environmental code sa probinsya ng Maguindanao del Sur, na-approve so ordinance amin to sa Bottle Guasan Marsh, na-approve so Mining and Regulatory Board. So siya sa environmental code na Bitiagari Reforestation. Kabilang sa mga nanguna sa naturang aktibidad si Maguindanao del Sur Vice Governor Dato Sheikh Hisam Nando kasama ng Sangguniang Panlalawigan. Sinabi ni Vice Governor Nando na isang malaking hakbang sa pagprotekta sa kalikasan ang naturang aktibidad. Dagdag pa niya ng pagtatanim ng kawayan ay isang malaking tulong sa pagtugon sa baha at iba pa na inaasahang matutugunan ng mga partisipante ng kinabibilangan ng mga Municipal Environment and Natural Resource Officers o MENRO at iba pa. Dito po tayo sa 3-day ride shop, Bamboo Plantation Management na isinagawa po ng ating provincial government in partnership sa MENRI at sa kalahat ng mga municipal MENRI officers sa lawigan ng Maguindanao del Sur. So present po ang 24 municipalities dito. Napag-aralan natin pagtanim ng bamboo, especially giant bamboo. Kasama natin dito yung national government na mga expert sa bamboo plantation. So binigyan nila tayo ng manual. Nakahanda naman sa 3 araw na pagbibigay lecture ang mga resource speaker upang matulungan ang lalawigan na i-materialize ang pagkakaroon ng bamboo product. Inihayag sa DXMY ni Mr. Florentino Tesoro na maraming produkto ang malilikha sa probinsya ng Maguindanao del Sur sa pamamagitan ng pagtatanim ng kawayan. Well, ang aming bukasya ay tungkol sa kawayan kasi wala na tayong mga kakahuyan. Nag-i-import na tayo na timber and lumber product. Nag-produce ng mga products out of timber. Naghanap nila ng substitute. Dahil nakita nila na ang kawayan ay possesses the strength, mechanical properties, and other attributes na pwedeng gamitin para sa construction. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Juldy Mapalaw, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Maraming salamat, Radyoman Juldy Mapalaw. Morning kay Iking Siong. Good morning po. Si Bay Umukol Sumidimbang Wayan, good morning din. Morning. Diyan sa may Rosariach. MB Tamuntaka. Si Muhay Prajamuda Jaguni, good morning din. Ng si Muhay Sultan Codrad. Sembay Adam, good morning Kuya Idol from Tacorong City. Good morning. Si Edna Baltimore ng Rosariach 9, good morning. Ashley Kudarat ng Barangay Damatug, Northern Kabuntalan, Maguindanao del Norte. Si Nelly Tabara, good morning. Kamid Dipatuan, good morning din ang Pikong Lanao del Sur sa may Barangay Maladig. Yun lang, sir. Meron pa dito. Si Jeffrey Salvador, good morning. Ng Sitio Paningusan, KM13.
si Iking Xiong. Straight to the point. Sige, bago tayo tuluyang magpaalam, umaani ngayon Radyo Manebs ng kaliwat ka ng mga pagpuna. Yung ginawang pag-rescue tawag doon, pag-retrieve doon sa dalawang basketballista. Makarang lumabas yung video na makarang maiahon sa dagat, binigyan ng CPR pero mabilis lang at ipinatigil. Straight to the point. Then after na maipatigil, saka daw itinakbo sa ospital. Umali ng pagpuna, Straight. may nag-leak na Video? May video nang lumabas dahil bakit raw hindi itinuloy yung pagbigay ng CPR nung maiahon doon sa Pampang. At kinakailangan pang itakbo agad sa ospital na it takes 10 to 15 minutes. Bago makarating. Baka raw naisalba pa yung buhay nung dalawang atleta. And ngayon, usap-usapan ngayon yan, mga kasama and magiging subject yan sa mga nagpapatuloy na investigasyon. Straight to the point. Sige. Wala na, parang tayo. Okay na. To the point. Miyerkules ngayon, 17 sa buwan ng Hunyo 2026. To the point. Mga partners natin sa Master Control, Chief Alvin Castillon. Sa digital naman, Rajuman Ricardo Eric Madamba Jr., coordinator natin Rajuman Maestro Ray Bansa. Kung yun nakasama, Rajuman F. Sabang At Rajuman Erwin Kabilbigan, Tatak Arimen. Radyo mo nationwide.